Good morning mga kapatid. Good morning everyone. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang kalalagayan ng bawat isa po. Good morning po sa lahat. It's another brand new day. Pagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At saan man po kayo naroroon ngayon, nawa ang pag-iingat, ang pagpapala ng ating Diyos na buhay, ang laging sumaatin. Ayan. At panibagong aralin at panibagong pag-uusapan natin na galing pa rin po sa inyo, sa mga kapatid natin na nagtatanong. May isang kapatid po tayo na nagtanong na siya daw po bilang isang hindi pa naman daw matagal na magulang, ano daw po ba ang dapat gawin upang magpalaki ng isang mabait, masunurin at makadiyos na mga anak. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, dahil ang wika niya ay sa panahon natin ngayon parang ang hirap ng swetuhin, ang hirap ng disiplinahin, ang hirap ng, parang ang hirap ng magpalaki ng mga bata. What I mean is, sabi niya is, mahirap mahirap silang disiplinahin, mahirap ng sawayin, ganun. Iba yung mga bata ngayon. Kaya ito po yung tanong po sa atin at hayaan naman natin po na ang Biblia ang sasagot. So yan, magandang umaga po mga kapatid. Sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po, na muli tayo po ay magsasama-sama sa isang oras po ng ating mga pag-uusapan at nawa ito po ay maging kapakinabangan ng bawat isa at nawa ito po ay maging pamantayan din natin sa araw-araw base po sa sinasabi ng Biblia. Ayan, magandang umaga po. Saan man po kayo naroroon ngayon. Happy birthday po sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary. At yung mga nagdiriwang naman din po ng kanilang mga birthday. Yan, mga wedding anniversary, mga birthday. Oy, bukas pala, Bukas. Wedding anniversary namin bukas. Kaming dalawa ni Sister Jessica, kami lang mag-asawa. And good morning po sa inyong lahat. At saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang panig po ng mundo, sa ibang mga bansa, yung mga OFW po natin, pagpalain po kayo ng Diyos, ingatan po tayo ng Panginoon at nawa ay patuloy na unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay, so yan, at sa mga announcement natin, malapit na po ang ating, bukas dito po sa amin sa Church of Praise at Pines, yung Manila Bible Seminary Extension. Ayan, sa mga pumapasok ng extension, dito ginaganap sa Pines. Bukas, paalala lang natin, 9:00 po ng umaga, mag-umpisa po yung ating, yung ating klase, na Manila Bible Seminary Extension. Bukas, kasama natin si Brother Mel Maldupana at si Brother Dan Sulit. Sila po ang magiging professor natin bukas. Sa mga kapatid natin na pumapasok ng extension. At of course, yung ating, gawain, ng National 104th convention ng Churches of Christ in the Philippines. Yan po ay sa May 29, 30 hanggang 31. Yan. At yung sa CACD, yung ngayon ng CACD na panalangin,
na gagawin yan sa 26, kung daw nagkakamali, sa January 26 diyan po sa Manila Bible Seminary. Yung panalanginan, para po sa nalalapit po at napipintong gawain po ng pangkalahatan ng Churches of Christ / Christian Churches in the Philippines. No, so yan, mga kapatid. So I think meron yatang online yan na gagawin. So yun, at ano pa ang mga activity. Yung sa January 31 naman, yun naman po yung aming Prayer Mountain Fellowship Prayer Mountain activity. No, ito po yung gagawin diyan po sa Camp John Hay. Diyan po sa Camp John Hay sa katapusan sa sa January 31. So, yung iba naman, yung mga prayer meetings natin sa 28, diyan naman po sa Wednesday sa 28, diyan po naman sa Orchidarium, yung prayer meetings natin, at of course, yung ating Sunday worship, at sa iba pang mga gawain. Opo, bukas po, yung Aral at Gabay. Yan, bukas. Ang tinatopic natin sa Aral at Gabay, about prayer. Kaya bukas, maganda po yung ating pag-uusapan, sa Aral at Gabay. Yan, salamat po mga kapatid, at ako lang po yung nakikiusap sa inyo na tulungan nyo lamang po tayo na pa-share nyo po itong ating pinag-uusapan. Pakishare nyo lang po. Pwede rin po i-post nyo po sa wall po ninyo sa Facebook para marami pong mga nakakakita, nakakapanood, or kaya paki-forward na lang po sa mga kaibigan nyo po sa Messenger, sa kaibigan nyo po sa Facebook, social media. Salamat po sa inyo dahil nakikita ko naman po na yung mga comment po ninyo. Salamat po mga kapatid. Ayan, at sa mga kapatid natin na nasa abroad, ingatan nawa kayo ng Diyos. Diyan po sa States, sa US, diyan po sa Canada, diyan po sa Hawaii. Sa mga kapatid natin diyan, diyan po sa Guam. Ayan sila Sister Susan. Hello, good morning po sa inyo Sister Susan, o good afternoon o good evening po sa inyo, or good evening, good afternoon, good morning po sa inyo, o kung ano mang panahon na meron po kayo dyan, at nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan. Yan sila Sister Luz Mojica na nandyan po sa Canada. Good morning po Sister Luz, God bless po, ingat po kayo, at salamat sa aking asawa na nagdala po ng aking ng tsaa. Yan po mga kapatid. Yan, purihin ang Panginoon, at sa mga kapatid natin na nagpapabati po pala, mga kapatid po natin diyan sa Hong Kong, shoutout po sa inyong lahat diyan, sa mga kapatiran natin diyan, diyan po sa Hong Kong, God bless po sa inyong lahat. Tayo po ay sabihan, Brad, visit ka naman dito sa amin dito sa Hong Kong. Sabi ko, opo, wala pong problema, basta't wala pa tayong budget. Ganun naman po mga kapatid Pero syempre, gusto natin, pero medyo tight po ang ating budget Pero ganun pa man, luminawa ng Panginoon, mga kapatiran natin diyan sa Hong Kong. Dating din po ang panahon na makaka-visit din po tayo diyan. At yan, shoutout po sa inyo lahat diyan. At saan pa? Of course, sa US, kahapon meron pong tumawag sa atin, galing po sa Amerika, na tungkol dun sa topic natin. Sabi ko, okay lang po, nasa inyo po yan, Brad. Choice nyo po yun. Okay po yun. Sabi niya, pinapanood ko kasi, Brad, ang yung topic natin na nakarelate ako. Okay lang po yun, na po yun. Basta't huwag nyo lang po pababayaan ang inyong spiritual life, at yung foundation ng turo, alam nyo naman po basta't lang po, na syempre ingat lang din po na ganun. O naman, sabi niya. Ayan. Saan man po kayo naroroon mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay? So, tayo po muna ay magukol po ng panalangin, at pag-usapan po natin yung tanong ng isang kapatid tungkol po doon sa ano daw po yung kanyang gagawin. Una sa kanya po ito ano daw yung kanyang gagawin ko para makapagpalaki ako ng mabait, masunurin at makadiyos na mga anak.
Dahil ang mundo na ating ginagalawan, lalo ngayon, sila, mga bata, iba eh. Yan po ang pag-uusapan natin. Okay? So, yan. Bago yun, samahan niyo po muna ako na dumulog sa presensya ng ating Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil kalooban mo ang kami ko'y gisingin na taglay namin muli ang panibagong kalakasan at panibagong buhay dahil alam po namin panibagong pagpapala ang ipagkakaloob mo sa amin sa buong maghapon. Salamat po Diyos dahil ikaw po ang aming Diyos na buhay, na siyang naglikha sa amin, na siyang nagsusustenan ang aming mga pangangailangan, nag-iingat sa amin at nagligtas po sa amin. Sa oras na ito, hiling po namin, ikaw po nawa ang siyang magbigay sa amin ng sapat na karunungan, katalinuhan upang mabatid, maintindihan at maunawaan namin ang nais mong ipaunawa sa amin sa umagang ito, na ito po'y maging kasangkapan ng paglago ng aming buhay pagsunod sa iyo, ng aming buhay espiritual, ng aming buhay pananampalataya. Sa tulong ng Espiritu Santo, nawa ay ang mga pag-uusapan namin ay maging kagamit-gamit namin sa aming buhay espiritual. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Ayan, pag-uusapan po natin sa umagang ito, yung kagaya ng nabanggit natin, yung tanong ng isang kapatid. Ano daw po ba ang gagawin niya? Or marahil, tanong na rin po natin ito sa ating lahat eh. Ano ba ang gagawin natin para magkaroon tayo ng mabait at masunurin at higit sa lahat, makadiyos na mga anak? Dahil, iano po muna natin, pag-usapan po muna natin nung mga batang 80s o 70s, 80s, 90s. Yung mga ako okay. Batang batang 90s ako, batang 80s. Nadaanan natin yan. Nung araw kasi, 'di ba, hindi naman kagaya ngayon. Nung araw, ang mga bata kasi nung araw, sa totoo, hindi naman natin sinasabi na hindi masunurin ang mga bata ngayon. Iba po kasi ang mga bata nung araw. Ang mga bata nung araw, kapag tinignan mo lang, tinitigan mo lang, alam na ng mga bata nung araw kung anong ibig sabihin ng magulang niya. Nung araw, 'di ba, kapag may nag-uusap ng mga magulang natin, pag may kausap yung magulang natin, hindi ka pwedeng sumabat-sabat. Alam niyo yung sabat-sabat, yung mag-i-interact ka, mag-i-interact mo sila or magsasabat ka na makikisalo ka sa usapan nila. Or hindi ka pwedeng padaan-daan doon sa gitna nila. Kapag ginawa mo yon, tapos sumasabat ka, pag tinitigan ka ng magulang mo, nung panahon na yon, nung mga bata, alam na nila yon. Pag alis ng bisita, kapag alis ng kausap ng nanay mo, tatay mo, papa mo, or daddy mo, or mami mo, sigurado may tama ka. Sigurado yun. Ganun yun. Ganun nung araw. Ganun nung araw. At kapag nung araw, isang salita lang. Hindi na aabot ng 3 yan. 1, 2. Pag hindi ka sumunod, may tama ka. Sigurado yun. Ako, naranasan ko yun. Sa akin po, naranasan ko yun. Hindi ko po alam kung sa inyo po. Baka kayo po dyan ay hindi nyo na-experience yan. Ako, na-experience ko po yan. Nung araw, pag alas 5 pa lang, alas 4 pa nga lang, mga ganun mga oras, nandun na sa loob ng bahay. Dati, alas 6 pa lang, na yan, tulog na yan, alas 6, alas 7. Kaya ang mga bata nung araw, mahaba ang tulog niyan. Mahaba ang tulog. Alas 6, alas 7, yan, mga ganyan, tulog na yan. Gigising na yan ng mga, minsan na gumigising pa yan hanggang alas 8, alas 6, o alas 7. Mga ganon. Siyempre, kung may pasok ka, gigising ka ng maaga. Kasi nung araw sa amin, wala pa naman yung mga gripo-gripo na ganyan. Mag-iigib ka sa balon. Minsan nung araw, gigising kami ng umaga. Kung papasok ka, gigising ka ng umaga, naliligo kami sa alam niyo yung sapa. Dati may sapa sa amin. Punta kami ng maaga, ligo kami doon, sapa. Punta kami doon ng mga alas 7. Ligo na yan. Malamig, di ba? Pero kaya. Di ba? Kaya. Tapos,
O kaya sa balon. O, nung araw may doon sa amin, sa ano namin, malapit sa amin, may balon. Pupunta kami doon, ligo. Ano, ganun nung araw. Ano, tapos ano pa sa mga laro naman, sa mga laro no nung araw siguro halos lahat ng laro alam ko na eh. Yung may mga laro ng harangan taga, luksong tinik, meron pang luksong sa mga babae naman may mga jackstone, tapos yung Chinese garter, ganun, mga laro nung araw na ganun. Tapos doon sa tumbang preso, ayan, naranasan ko yan. Ewan ko sa inyo, kung na-experience nyo yan, na tumbang preso, at pang mga laro nung araw. Siyempre, basketball, dyan tayo yan ang hilig natin. Basketball, tapos harangan taga, ayan, yung patintero, yan, tapos yung shato, ayan, mga nalaro natin yan nung araw. Ano pa ang mga laro nung araw? Maraming mga laro nung araw eh. Tapos yung bato-bato pick. Ayan, ganun. Ang dami. Ang dami po. Yun ng araw, sa mga naglalabas, sa mga nanay ko, naglalabas sa sapa. Meron kaming sapa noon, malinaw yung sapa. Doon kami naglalaba. Naturuan ko, ko sa nanay ko. Tapos ngayon, wala na, malabo na, maitim na yung sapa na yun. Dahil nga, nadami na nagtayuan ng mga piggery, ng manukan, ng mga babuyan. Ayun, mga dumi nila, kaya wala na yung sapa na yun sa amin nung araw. Pero nung araw, malinis po yun, doon kami naliligo. Yun po ang mga bata nung araw, hindi yan tumatagal sa labas. Maglaro man, siguro alas 4, alas 5, kailangan nasa loob ka na ng bahay. Tapos nung araw, kapag kakain, sa amin, experience ko yan, hindi kakain, ilang kami magkakapatid. Pito kami magkakapatid. 7 kami magkakapatid. Pag wala yung isa, hindi mag-start ang kainan. Tawagin si ganito, tawagin si ganon. Ngayon, halimbawa, kung kami puro lalaki, tatawagin namin yung isang wala pa doon. Kami, magkakalat-kalat, punta ka dito, punta ka doon. Siguro mga 20 minutes. Kailangan na yan, dagit niya na, dito na. Uuwi na yung lahat. Kompleto na. Na yan. Kainan na yan. Sabay-sabay ang kainan nung time na yun. Yun. Kaya ganun ang setup namin. Ganun ang setup. Hindi kakain kapag wala kulang ng isa. So, sabay-sabay. Doon tapos, nung araw, di ba, uso nung araw, yung nakakamay ka. Tapos, yung maghuhugas ka ng kamay, doon lang sa isang tabo. Alam niyo yung tabo na lalagyan ng dati, ng langis noon, ginawang tabo, yung delo, di ba? Ganon kataas. May tubig yan. Ganon kayo, hugas-hugas kayo doon. Ganon. Nung araw kasi, mga laking 80s, laking 90s, ganun. So, yun po yung araw, nung araw na ganun. Nung araw, pag talagang matigas ang ulo mo, ay talagang meron kang tama. Ngayon, ganito na yun. Sa panahon natin ngayon, meron pa bang ganun? 'Di ba? Meron pa bang ganun? No. Ngayon, na-evolve na ba, nabago na po eh. Kaya yung kapatid na nagtanong, ang tanong niya, bilang magulang, ano ang aking gagawin upang magkaroon o upang magpalaki ng masunurin at matalino, of course, at mabait at makadiyos na mga anak. So yun. Kaya sabi po kasi ng Biblia, ang Biblia naman po, hindi po siya nagbabago eh. Yung panahon natin na nagbabago, pero ang Biblia is still the same. Its teachings, everything, lahat. Hindi po nagbabago ang Biblia sa pabago-bagong panahon. Ang turo ng Biblia, hindi nagbabago sa pabago-bagong panahon. Hindi ang Biblia ang mag-a-adjust sa panahon natin ngayon. Okay? So, anong sabi ng Deuteronomy? Ito po, dun sa kapatid po natin na nagtanong. Sabi po ng Deuteronomy sa 7, sabi ng Biblia ay ganito,
Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So, nakita na natin po dito na isa sa mga bagay na dapat gawin ng magulang sa panahon natin ngayon, ituro natin sa kanila ang salita ng Diyos. Siyempre, yung iba po dyan, nahihirapan. Dahil iba nga po ngayon ang panahon natin eh. Iba na po ang panahon natin ngayon. Hindi kagaya ng unang panahon. Ngayon, ang dami na pong, nakakapag-agaw po ng atensyon eh, sa mga bata. Mandyan na yun, exposed na po sila sa sa social media. Exposed na po sila sa mga gawain ngayon sa panahon natin ngayon. Kapag may hawak ng cellphone yan, iba na. Yung iwala ng mga bata ngayon na makikita mo na naglalaro sa labas, na nagpapatintero, nakita mo na naghaharangan taga, nagluluksong tinik, nagluluksong baka, or nagsasyato, wala ka na makikita ngayon sa labas. Dati ang mga bata nasa labas. Naglalaro yan. Kahit na maliit lang espasyo, naglalaro yan. Ngayon, nasa loob na lahat ang mga bata halos eh. Ang hawak, cellphone. Or kundi kaya cellphone, tab naman ang hawak niya. Busy sa kung ano-anong mga pinaglalaro. Ang dami pong mga online gaming diyan. Ang dami. Siguro napapanood po natin 'yan. O baka sa inyo ganun. Ang dami mga online gaming. Kaya yung mga bata ngayon, bata pa lang, may sakit na sa ng mata. Dahil sa radiation. Bata pa lang mayroon ng sakit sa ng sikmura. Dahil nga laging babad eh. Bata pa lang may na sa likod. Ang daming mga lumalabas na mga sakit eh. Sa mga na dapat po sa mga pangmatanda lang na sakit. Pero ngayon, yung mga dati na pangmatanda lang ang sakit, ngayon kahit bata, meron ng ganung sakit. Dahil nga po, hindi na po nagiging healthy yung movement, yung pagkilos ng katawan ng mga bata ngayon. Hindi naging healthy. Unlike dati. Dati siguro nung araw kami laging nasa labas eh. Sige, pawis eh. Talagang papasok ka ng bahay, talagang pawisan ka eh. Ngayon, bihira na lang sa mga bata yung mapawisan dahil sa paglalaro eh. So yun ang katotohanan. Ngayon, kaya yung tanong ng kapatid, daw ang dapat gawin? Ituro natin sa kanila ang salita ng Diyos. Ituro natin. Ngayon, anong kaugnayan nito? Ngayon, i-grab natin yung pagkakataon na yung mga bata na sa loob ng bahay natin, na dati hindi mo naman natin mahagilap kung saan sila, di ba? Nasa labas lagi. Ngayon, nandiyan na sa loob ng bahay, so pagkakataon mo na yan, na ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Magkaroon ng disiplina. Halimbawa, yung oras ng paghawak ng tab, paghawak ng cellphone, hindi naman, sa totoo mga kapatid, kinakatwiran ng mga bata, hindi, dyan po ako nagre-research. Okay, sige, bibigyan kita ng time para mag-research. Gamitin mo yung cellphone mo, gamitin mo yung tab. Pagkatapos ng time na yon, may may kasunduan eh. Pagkatapos ng time na yon, itatabi muna ang cellphone. Ganon, itatabi muna, i-capture mo muna. Oras ng tulog. Kasi kapag oras ng tulog, hawak nila ang cellphone, tulog ka, lalo tigit kung nakaseparate yung kwarto mo sa kwarto nila, hindi mo alam. Hawak nilang cellphone, madaling araw, gising pa yan, may pasok. Kaya hindi po nagiging healthy na eh. Hindi na healthy mga kapatid. Talaga dapat mag-uumpisa sa atin, sa mga magulang, umpisa talaga sa atin ang disiplina. So i-grab mo yung pagkakataon na ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Bayaan mo siya diyang umiyak. Matututo din yan. Matututo din yan. So yun. Kaya dapat kinakapture ang cellphone hanggat maaari. Kinakapture. Pag nakapture, oras ng tulog. Hindi na oras ng social media, hindi na oras ng cellphone. Oras na ng tulog. Bukas ng umaga, ibibigay ang cellphone. Natapos na yung natapos na yung lahat ng mga assignment. Nakapag-research na and all. Okay na. Okay, i-capture. Tabi. Walang gagalaw dyan. Tulog na lahat. Pagkatapos, pagkagising sa umaga, may pasok, bigay ang cellphone. Sige. Ganon. Nasa yan eh, nasa pagdidisiplina eh. Siyempre sa una, mahirap. Meron pong iyakan dyan, merong sigawan dyan, may kung ano-ano ang mga eksena dyan.
Natural, nangyayari yan eh. Pero pag sinanay mo yan, ganun, sasabihan mo naman eh. Ganun yun. At along with that, no, ituro natin ang kasalitahan ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, disiplina mahalaga. Kaya nga sabi ng Biblia, doon po sa Kawikaan, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa kanyang pagtanda, hindi niya ito iiwan. So, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Diba? So, habang bata pa lang, ituro na natin. O, diba, nung araw, tinuturuan tayo nung araw, nung bata eh. Ngayon, bilang mga magulang, bata pa lang, dapat ituro na natin sa kanila. Ituro natin sa kanila yung, dapat nilang malaman. Especially ang salita ng Diyos. Yan, tama po sa Kawikaan, chapter 22, verse 6. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Tama po yun, Sister Nelsie Narag, Garibay, Binluan. Shoutout po sa inyo. At doon din po sa ikalawang Korinto, maging responsableng magulang tayo. Maging responsable. Kasi minsan tayo, sorry to say, pero may mga magulang na hindi na po responsable, nagiging irresponsible na eh. Kanya-kanya na lang eh. O bala kayo dyan. Kaya kita mo, minsan sa pagkain, hindi na sabay-sabay. Kung sabay-sabay man, may kanya-kanyang hawak na cellphone habang kumakain. Ganun eh. Kaya hindi po nagiging healthy yun eh. Honestly, hindi nagiging healthy yun. Nung araw sa atin, ang katwiran ng mga bata ngayon, hindi, iba nung araw. Tama, iba nung araw. Pero iba ang pagdidisiplina ng araw at iba yung pagdidisiplina ngayon. Ngayon, pag kinanti mo yung bata, meron na naman tayong Bantay Bata 163. Meron tinatawag na na child abuse. Pag kinurot mo lang, kinanti mo lang, pinalo mo, o kung ano man, mayroong child abuse. Kawawa na naman ang magulang. So, ganun ang mga bata ngayon. Ang mga bata ngayon, sumasagot. No? Ang mga bata ngayon, pag tinitigan mo, tititigan ka rin. Pag pinagsabihan mo, pagsasabihan ka rin. Pag sinigawan mo, sisigawan ka rin. Iba ang mga bata ngayon, mga kapatid. Ang mga bata ngayon, lumalakas ang loob. Nawawala na ng takot sa magulang. Ngayon, tayo po bilang mga magulang, dapat maging responsable din naman tayo. Doon sa mga anak, kaya sabi ko, i-share nyo po ito sa mga anak ninyo. I-share nyo sa mga anak ninyo. At paintindi natin sa kanila. Na tayo po maging responsableng magulang. Ang sabi po ng Epeso 6:4, huwag silang ibuyo sa paghihimagsik dahil sa inyong sobrang kahigpitan. Huwag naman tayo maging mahigpit ng sobra. Tama-tama lang. Tama-tama lang. Alam nyo, yung paghihigpit ng mga magulang natin sa panahon natin, 'di ba? Sa akin, naging po 'yun eh. Naging epektibo sa akin eh. Mahigpit ang nanay ko sa amin, sa amin. Disiplina. Pero hindi po namin hindi po namin magawang na sigawan yung magulang namin nung araw. Hindi namin masagot. Yung magpabalang-balang ka ng sagot ay hindi ganoon. Ngayon iba eh, nakikita mo na, naririnig na ng iba na yung anak mo pabalang-balang ng sumagot. Pag sumigaw ko, sisigaw din sa iyo. Talagang iba na yung mga bata ngayon. Pag tinitigan mo ng tititigan ka rin. Talagang talaga eh. Talagang sila eh. Very provoking ang mga bata ngayon. Yun po mga kapatid. Pero talagang kailangan pilitin natin sila eh. Pilitin natin talaga sila. Palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang sabi po ng Epeso 6:4, di ba? At ganoon din po sa unang Timoteo. Unang Timoteo 3:4. Kaya ang sabi nga bilang mga magulang, kailangang maging mahusay sa pamamahala sa sariling tahanan. Bilang mga magulang, at ganoon din sa tito, maging mapagmahal sa mga anak. Mga kapatid. So, magsama-sama sa panalangin, at kausapin sila ng masinsinan. Ganun eh, kausapin sila ng masinsinan. Ang mga bata ngayon, hindi katulad ng mga bata eh. Hindi mo na madadaan ng mga bata ngayon sa hanggang maaari, maghinahon ka eh. Pero syempre, darating din yung time na yung pagiging mahinahon mo, balanse lang eh. Pagagalitan mo, darating din yon. Pagalitan mo siya kung kinakailangan, pagalitan mo. Kung kinakailangan eh. Kailangan yon. Kailangan.
Sermonan mo kung kinakailangan. Sermonan mo kung kinakailangan. Pero hindi naman po all throughout na naninermon ka. Kundi sermonan mo kung kinakailangan at yung time na ibang mga oras, ibang araw, malumanay, kausapin. Ano ba ganito? So yun. At higit sa lahat, isama sa church, isama sa kapilya. Ganun. Kasi tandaan natin, ang mga bata ngayon, sabi nga natin, mga sutil ng mga bata ngayon, hindi naman lahat, hindi naman natin nila lahat, pero karamihan, sa mga napapansin natin, sa mga social media, siguro napapanood natin, kayo, napapanood nyo po, nakikita nyo sa social media, meron nga tayo napanood sa social media na ganun, minumura niya ng magulang niya, minumura niya ng magulang niya, ganun, talagang, sabi ng magulang niya, lumayas ka na dito, hindi ka namin kailangan. Talagang lalayas ako at hindi ko na talaga kayo kailangan. Di ba? Mga ganong sagutan. Bata ang kausap. Alam mo yun, ganon. Hanggang sa yung magulang, siya na lang yung siya na lang yung iiyak Siya na lang yung susuko Iba ngayon ang mga bata, mga kapatid. Hindi naman natin nilalat. Baka yung mga anak nyo, masunurin. Praise be to God. Ang mga anak nyo talagang active sa church, active sa mga gawain. Praise be to God. Nga lang, itong kapatid natin na nagtanong, paano daw ba? Ano daw bang dapat gawin? Ang pagdidisiplina, po, kailangan na sa balanse. Kung kinakailangan pagalitan, kung kinakailangan sermonan, gawin. Gawin. Kung kinakailangan na siya po ay talagang masinsinang kausapin, gawin. Kung kinakailangan na siya ay talagang paluin, kung hanggat maaari, sabi nga natin, hanggat maaari, sabi kasi ng Biblia, paluin mo ang bata na yung hindi makamamatay, sabi ng kawikaan gawin mo. Pero iba na nga ngayon di ba? Yun po ang natin sa panahon natin ngayon, iba na ngayon kung mapapalo mo siya, di paluin. Kung talagang kailangan, paluin. Pero siyempre, yung hindi naman nakakamatay, hindi naman yung gulpi di gulat, hindi naman yung katulad nung araw. Naranasan ko yan. Po talaga, may kagat pang kasama yun. Naranasan ko yun ng araw. Gagawin ko? Doon lang ako sa sulok lang, umiiyak. Ganun lang. Iba na ang mga bata ngayon. May mga bata ngayon, may mga paglayas-layas pa, pag-alis-alis pa, lalaban talaga. Ganun so, kumbaga, tatansyahin mo yung temperament, everything, yung emosyon, tatansyahin mo lahat Yung bata, kailangan kilala mo yung anak mo Pag ito ginawa ko sa kanya, iba Kailangan kilala mo. Idadali mo talaga sa mahinahon Dadali mo sa mahinahon. Sa mga bata naman, kung kayo nandyan, nakikinig kayo, o nanonood kayo, sa mga bata naman, tandaan natin, isa lang ang magulang natin. Nandyan sila para gabayan tayo, nandyan sila para turuan tayo, nandyan sila para ipanalangin tayo, nandyan sila para akayin tayo. Pero kung ayaw nyo magpaakay, ayaw nyo magpaturo, ayaw nyo magpagabay, darating ang panahon na ikaw na lang ang mag-isa. Hindi mo na sila makikita, hindi mo na maririnig ang tinig ng mga magulang mo na sinasaway ka, kinakausap ka, pinapayong ka. Hindi mo na maririnig yan. Kasi minsan lang kaming dadaan. Ang mga magulang natin, darating ang panahon, ikaw na lang, makikita mo, wala na. Gustuin mo man na makinig dun sa mga payo ng mga magulang mo na dati, pinapayuhan ka, pero tinatakpan mo tenga mo, na dati pinapayuhan ka, pero lagi mo sinasabi, paulit-ulit na lang kayo. Na dati sinasabihan ka, na pinagsasabihan ka, sinesermonan ka, lagi mo sinasabi, lagi na lang ganyan. Pero huwag kayong mag-alala sa mga anak, darating ang panahon na yung mga magulang natin, mawawala din yan sila. Kaya makikita mo sarili mo, ikaw na lang mag-isa. Gustuin mo man na marinig ang tinig ng magulang mo, wala na. Huli na ang lahat. Kaya ngayon sa mga anak, magpasalamat kayo. Sa mga anak, magpasalamat kayo kasi meron kayong magulang na nagpapayo, mayroon kayong magulang na nagsesermon. Hindi ka naman sa sermonan yan kung tama yung ginagawa mo. Diba? Nandyan sila na nagpapaalala, maagang-maaga pa lang, boses na ng nanay mo, ng tatay mo ang naririnig nila. Natural yun. Ginigising ka, para mag-asikaso, mag-ayos na,
or maglinis or maghanda kasi papasok and all. Pero darating ang time na hindi mo na maririnig yan. Kaya ngayon, sa mga bata ngayon, wag nating isabay yung ating mga ugali sa kung ano ngayon ang nangyayari sa paligid natin. Wag nating isabay doon. No, isipin natin na bilang isang Kristiyanong kabataan, no, isipin mo na lagi tayong susunod, lagi tayong gumawa ng mga bagay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ganon, mga kapatid. Kaya maging mapagmahal sa mga magulang tayo, maging mapagmahal tayo sa kanila. O dapat, of course, dapat ipakita din naman natin, bilang magulang naman, ipakita din naman natin na tayo po'y maging huwaran sa kanila. No, sabi po ng Pilipos, sikapin na abutin ang mataas na antas o uri ng pamumuhay. Sabi ng Pilipos 4, no? Pilipos 4:8 hanggang 9. Anong sabi po ng Bible, no? Kung may mga Bible po kayo, sabi po ng Biblia, Pilipos 4:8 hanggang 9. Ano ang wika po sa atin? Sabi dito, sa wakas mga kapatid, no? Sabi dito, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid at malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi ng 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, klaro naman po yun mga kapatid. So, dapat magpakita po tayo ng mabuting halimbawa sa mga anak natin. Baka naman tayo po bilang mga magulang, hindi naman tayo nagpapakita ng mabuting halimbawa sa kanila. Mag-set tayo ng good example. Sa paningin nila, in the eyes of our children, in the eyes of our kids, sa paningin nila, maging mag-set tayo ng halimbawa. Darating ang araw, nagagayahin ka rin kasi ng inyong mga anak, Maraming magulang na ay magaling sa mga kung anong kalokohan, may mga ganun 'Di ba? Kaya nga sabi nga ang gawain ng mga matatanda, mali man yan o tama, sa paningin ng mga bata, yan ay iisa lang. Sa paningin ng mga bata, tama yon. Kasi kapag yon po ang kinalakihan nila, darating ang panahon na magiging ganun din sila. Merong nagpatotoo niyan Yung siya daw lumaki ng mga magulang niya sugarol. Yun, inaabot sila ng umaga, sinasama siya ng magulang niya, ng tatay niya, sa sugalan. Ngayon, hanggang sa yung bata, na yung tatay niya nagsusugal, yung bata, may mga kapwa din siyang bata doon na nagsusugal na rin. Hanggang sa lumaki, yung bata na ito, naging ganun na rin. Sabi niya, Brad, laki kami sa sugalan talaga May bingguhan, may mga karakrus, may mga, nung araw, may mga pusoy, nung araw, ganun, may mga pusoy dos, may mga pares-pares, may Lucky 9. Lumaki kami doon. Yung ngayon, ako, naging ganun din ako. So yun Kaya depende sa mga magulang din Sa mga magulang, baka kayo po, lumalaki ang mga bata, na nakikita nila kung ano yung ginagawa natin. Ganun din. Ganun din ang gagawin nila, sigurado yun. Kaya magsiset tayo ng halimbawa dapat nating ipakita sa kanila yung mga dapat na gawain, una tigit sa lahat na gawain para sa Diyos. Para nang sa ganon, habang lumalaki yung bata, hindi nila iiwan yun. Kaya sabi po ni Solomon train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sabi ni Solomon Proverbs chapter 22 verse 6 Ngayon, huwag tayong magtataka kung yung mga bata lumaki na ganito, lumaki ng ganon, lumaki ng hindi mabuti, lumaki ng palaban, lumaki ng suwail. Huwag tayong magtataka kasi baka nakikita nila sa atin. Ngayon, kung hindi naman nila nakikita sa atin at mabuti naman yung pagpapalaki natin sa kanila, pero ganon pa rin sila, lumaki pa rin ng baluktot, tignan na natin yung environment, yung kinalakihan nila. Baka doon sa lugar ninyo, umagang-umaga pa lang, murahan na. Naririnig mo na ang murahan. Umagang-umaga pa lang, may mga naghahabulan ng mga itak dyan, nagtagaan. Maagang-maaga pa lang, may mga nagsusugal na dyan. May mga maaga pa lang, may mga naglalakad niya ng pasuray-suray.
Tapos yung itong mga batang ito, o yung mga barkada na ganyan, yan ang mga barkadahan. No, maaga pa lang. Ngayon, yung panahon natin ngayon. Ayan, kung ano-ano mga pinapanood sa social media. So yun po ang katotohanan diyan. So yun mga kapatid. Kaya ang mga bata ngayon iba na sa mga bata nung araw. Iba na sa mga bata nung araw. Kaya kung ano ang inyong inihasik, sabi nga yun din ang aanihin. Kapag nag-asik ka ng kabutihan, mabuti rin. Kung nag-asik ka ng kahigpitan, magiging ganun din sila. Huwag naman masyadong mahigpit. Ituro, irespeto, ganun. Pero sa mga bata, kung tayo po ay pinagsasabihan, makinig tayo. Kung tayo po ay sinesermonan, makinig tayo. Huwag nating labanan. Kasi sabi ko nga, darating ang panahon na ang mga magulang natin, mawawala na yan sa tabi natin. Kaya disiplinahin mo ang iyong anak habang siya ay bata pa, sapagkat pagtanda niya ay mahirap na. Mahirap na. Ang pagdidisiplina ay hindi nakukuha sa pagpalo lamang. Hindi lamang po doon tinitimbang ito ng pagmamahal, pagkalinga at matyagang pagsusubaybay at pagtutuwid na may kasamang kagandahang loob. At gawin nating kaibigan sila. Sa mga anak, gawin ninyong kaibigan ng magulang nyo. Vice versa, ang mga magulang, gawin ninyong kaibigan ng mga anak ninyo. Pero, merong limitation. Alam mo na ikaw magulang, titindig ka doon bilang magulang. Kung kinakailangan makipagbiruan ka. Pero hindi mo inaalis ang pagiging magulang mo sa kanila. Ganun yun. So, kaya yung ating buhay sa panahon natin ngayon, napakahirap kasi bilang magulang marami ka ng kaagaw una diyan yung cellphone, yung mga napapanood nila diyan, exposed na kasi sila diyan exposed na sila diyan nakikita nila ganon. Ngayon mga bata ngayon, pag gusto mong tumahimik ang bata, bigyan mo ng cellphone, bata pa lang umiyak, cellphone, diyan na siya, tahimik na siya. Bigyan mo ng tab. Hindi mo alam kung ilang taon na yan. Doon na lumaki ang bata. So, naano na yung utak niyan. Kapag inalis mo sa kanya yon, magwawala na yan. Magtatantrum yan. Pag kinuha mo sa kanya yan, magwawala na yan. Hindi na siya ngayon magiging panatag kapag wala sa kanya yung cellphone, wala sa kanya yung tab, hindi niya hawak. Hindi siya magiging panatag. Magwawala yan. Ay, siguro kayo, may mga karanasan kayong ganyan. O sa mga anak ninyo. Kapag inalis mo sa kanya yan, magtatantrum na yan. Wala Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Pag yung cellphone na lang ang mag-ano sa kanya, magpapakalma. Bigyan mo ng cellphone, makakalmado na yan. Ganun na siya. Magiging sakit na yan. Magkakaroon ng sakit ang bata. So, dapat yan, kinakausap at palakihin sa tuntunin at aral ng Diyos. So malaki ang nagagawa ng pagbibigay sa kanila ng panahon. Dapat hindi po basta oras lang, kundi dapat yung tinatawag na quality time. Hindi basta time lang ang bigay, dapat quality time. Halimbawa, yung pamamasyal. Hayaan mo na, pasyal tayo sa ganito. O sa paglalaro, sama mo. Pagpunta sa mga kung saan man, sa beach, or kung saan man, or mag-bowling, mag-basketball, sama mo. Or volleyball, o kung ano man, or mag-badminton kayo. Sige, ganun. At least, that way, nade-develop yung yung pagiging isang pamilya, magulang sa anak, yung camaraderie. Dapat merong ganun madalas pumapalpak dito ang mga ama dahil mahilig sa pakikipagbarkada naman sa iba, sama tayo bilang mga magulang na ama, so kailangan yon mga kapatid ko, at kailangang maliwanag sa bata ang ating oo, maliwanag sa bata ang ating hindi. Ayun, pag oo, pag hindi, pag bawal to, bawal yan. Kapag sinabi mong bawal yan, dapat ikaw mismo hindi mo gagawin yon. Ganun yon mga kapatid. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, kaya kailangang malinaw muna sa bata kung ano ang kanyang naging pagkakasala bago siya bigyan ng kung ano mang mga parusa. Ginawa mo ito, ginawa mo yun,
O, ito ang dapat niyan. O. So, dapat malinaw sa kanya yon. Para nang sa ganon, sa susunod, hindi niya nauulitin yun. Ano po, so yun. Ngayon, iwasan din po ang magtatanggol sa kanya sa panahon ng pagdidisiplina. O, sa mga may anak po na higit dalawa or kung ilan man, no, dapat wala pong favoritism. Isa pa yon. O, dapat walang favoritism. Pag dinisiplina mo ang isa, kung kinakailangan, disiplinahin. Kapag itong isa, kung kinakailangan, disiplinahin. Hindi yung dinisiplina mo ang isa, tapos nakita ng isa na mali yung isa, hindi mo ka man lang ginawang action. O, yan, mag-iisip yan na paborito niya yun. Paborito niya yun. Pag dumating ang time na pag dinisiplina mo yan, lalaban na sa'yo. Lagi nyo lang ako ginagyan, pero si ganito, si ganyan, si kuya o si ate o si bunso, hindi mo naman ng ako na lang lagi. O, ganun. Kailangan balanse, mga kapatid. Ano po, iwasan din ang mamalo kapag mainit ang ulo. May iwasan natin yon. Kasi kapag mainit ang ulo natin, emosyon, hindi mo na alam kung saan tatama yung pamalo mo. Ay, nung araw kami, ewan ko po sa inyo, mga kapatid, yung araw, nung kami dinidisiplina, wala, palo dito, salag dito, may latay ako dito, may pula ako dito, na guhit na ganun, kulay pula. Ano po, tapos sa binti, sa katawan, dito, sa lahat na. Mga kapatid, ganun eh. Talagang hindi na alam eh kung saan, basta't saan tumama. Sige, palo. So kailangan kailangan bilang magulang, pag dinidisiplina tayo, hangga't maaari kontrolado natin yung emosyon natin. Kontrolado natin yung emosyon natin. Wag gumamit po ng pangungurot, or pamimingot, or pananadyak, o pambubugbog. Iba na yon, mga kapatid ko. Kaya wag nating ipapahiya din naman yung mga anak natin sa harapan ng kanilang mga kaibigan o sa ibang mga tao. Wag naman, dapat hangga't maaari, dalawa lang nga kayo. Walang nakakakita, walang ibang nakakarinig, dalawa lang kayo. Pero kapag yung siya po ay pinagsabihan mo sa maraming tao, iba na ngayon eh. Iba na ang isip ng mga bata ngayon. So hangga't maaari, may kahinahunan. So yun, at wag din gumamit ng yun, mga pangungurot nga. Sabi po ng kawikaan, maliwanag yan eh. Ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak. Pag sinabi nating magparusa, dito po sa kawikaan, tingnan lang po natin, mga kapatid. Hindi naman parusa po na ibig sabihin, disiplina po yan. Sabi po ng Biblia, dito po sa 13, mga kapatid, 13:14, sabi dito, ang mga turo ng matalino ay bukal ng tubig ng buhay. Ito ang maglalayo sa bitag ng kamatayan. So ibig sabihin, yung mga salita natin, yung mga binibitawan nating salita, dapat meron pong karunungan. May karunungan para ito po yung maghahatid po sa kanila sa kapahamakan. Karunungan, may wisdom, hingi tayo lagi sa Diyos ng karunungan. Yung mga sinasabi natin sa kanila, dapat may karunungan. Na hindi po galit or kung ano man. Karunungan, hayaan mo lang. Sabihin mo lang, alam mo anak, darating din ang panahon na magiging magulang ka rin. Darating din ang panahon. Kung hindi mo man maunawaan ngayon yung sinasabi namin or yung mga pangaral namin sa iyo o yung mga payo namin sa iyo or yung mga sabihin nating sermon namin sa iyo, maintindihan mo rin kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. True enough, di ba? Maintindihan natin yun. Ako bilang naging anak din. Ngayon, ako may anak ako ngayon. Ako hindi ko basta hangga't mari, salita lang. Salita na lang hangga't mari. Sinasabi ko sa anak ko, anak ito, ganito lang, salita na lang. Pero nasaktan ko ba yung anak ko? Oo, totoo, ko yan. Napalo ko yung anak ko. Honestly, napalo ko. Pero along the way, sabi ko, hindi mabuti to. Ganun pa rin ang bata. Kaya hangga't maaari ngayon, salita na lang. Ngayon, kayo bilang magulang, kung sinasabi nyo, ako Brad, hindi ko nasaktan yung mga anak ninyo, edi, okay po yun. Pero kailangan din, iparamdam natin sa mga anak natin. Paramdam natin. Ako, sa totoo, napalo ko anak ko.
Pero pinaliwanag ko sa kanya. Napalo ko siya. Iyak siya. Palo ko. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero itong huli na lang na hindi na, sabi ko. Ayoko na hangga't mari. Ayoko nang mamalo. Wala rin namang pupuntahan. At least naramdaman niya ng kung ilang beses yun. Naramdaman niya na hindi maganda yun. Naramdaman niya. Kaya itong na lang, hindi na. Pagsabihan ko na lang, ito anak. Lalo tigit, siyempre, lumalaki na yan eh. Ito. Ngayon, nasa sa kanya na yun. Pero hindi niya malilimutan na dumating sa buhay niya sa panahon ng pagiging bata niya na napalo siya ng ama niya. Napalo ko siya. Hindi niya malilimutan yun. So yun. Pero minsan lang na nangyari yun. Ngayon, puro na lang salita. Ganito, ganyan. Darating ang panahon, ganyan. Ngayon, nasa sa kanya yun. Kasi may isip na eh. Nasa kanya na yun. Kung ikaw ayaw mo sumunod, nasa sa'yo yan. Basta't ako bilang magulang, ginawa ko yung bahagi ko bilang magulang. O ngayon, purihin ng Panginoon. Yung mga bata, mga pamangking ko, napapagalitan ko sila. Ganito. Papagsakay para sa inyo. Sino ang magpapaalala sa inyo? Ang kapitbahay? Sino ang magpapaalala sa inyo? Yung magulang ng kaeskwela ninyo? Sino ang magsisermon sa inyo? Sino ang magre-remind sa inyo? Yung magulang ng kapitbahay diyan na sa atin? Sila ba? Kung yun ang sinasabi nyo, di doon na kayo tumira. Parang may mga ganun eh. May mga ganung salita eh. Hindi mo mawala yun eh. Doon na kayo tumira kung gusto nyo sila. Pero dahil kayo ganito, ganyan, kami bilang magulang, kailangan namin. Ngayon, kung nakikita naman namin na tama yung ginagawa nyo, anong dahilan para sermonan ka or para pagsabihan ka? Di ba? Wala naman eh. Kung nakikita naman na, sige, go. Susupport ako dyan, go. Pero kapag, nakikita ko na, lumilihis ka na, sumasablay na, medyo bumabaluktot na, kailangan ituwid. Base sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Lagi nating ito kasama, ang Biblia. Lagi dito nakadepende. Ito yung sinasabi ng Bible eh. Ganito, ganyan. Di ba? Ganyan. Minaltrato ba kayo? Naging mahigpit ba kami? Naging ba kami sa inyo? Ganun lang yun eh. Kaya tatanggapin ninyo yun. Kasi, darating ang araw, darating ang panahon, magiging magkakaroon kayo ng sariling pamilya. Kaya sa mga anak dyan, darating ang araw, magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. Ngayon, kung sasabihin ninyo, pag ako nagkapamilya, hindi ko gagawin sa mga anak ko yung ginagawa sa akin ng magulang ko ngayon. Subukan nyong gawin yun. Makikita nyo resulta. Di ba? Yung bang, wag mo silang pagalitan, wag mo lang silang pagsabihan, wag mo silang sermonan, wag mo silang paalalahanan. Makikita mo resulta. Yan. Makikita mo yan. Find it to yourself, makikita mo kung anong resulta niyan. So yun. Yun ang pinupunto natin. So yun, kaya tayo bilang mga magulang naman, habang bata pa sila, turuan natin silang maging magalang. Gumamit ng opo, gumamit ng oho. Ngayon, wala na, hindi ka na ganong makarinig ng opo. Wala ka na. Dati, may mga pa-bless pa yan eh. Ngayon, pag bless po. Ngayon, wala nang ganon. Wala na. Pag sa mga bata, kahit nga sa amin eh. Andito na po kami. Pag galing sa school, andito na po. Wala yung mga pag-bless na ganon. Nung araw, merong ganyan. Meron pang opo, merong oho. Lahat ng mga pagsasalita, opo. Lahat may kadugtong ng opo. Ngayon, wala na eh. Ngayon, mga kapatid. Pero, ibalik natin yun. Ibalik natin po yun. Yun naman ang sinasabi ng banal na kasulatan eh. Dapat meron pong sorry. Dapat may sorry. Habang bata pa sila, turuan na maging magalang, mapagpakumbaba. Tulad ng pagsusorry, pag-excuse, pag-thank you. Mahalaga yun. Yung salitang thank you po. Mahalaga po yun. Mainam pagmasdan ang mga magkakapatid na naiibang uri ng barkadahan. Sa mga magkakaibigan, mga magkakapatid. Mas mabuti ang inyong mga anak kung ang matalik na kaibigan ay ang sarili nilang kapatid. Ganun yun. So yun, kaya doon sa kapatid na nagtanong, yun po ang mahalaga na dapat nating gawin. At most of all, ituro natin sa kanila ang sumunod lagi sa Panginoon. Napakaraming mga bata ngayon na nahihirapan tayo, di ba? Nahirapan tayo. Pero habang bata pa lang, palakihin mo sa Sunday school, palakihin mo sa kapilya, palakihin mo sa mga turo at aral ng Panginoon, turuan mong manalangin yan,
turuan mo magbasa ng Biblia, ano, makikita mo ang resulta niyan. No? Ituro natin sa kanila. So yun, kaya ma-involve sila sa church, sa gawain, sa Panginoon. No, makikita natin. No, kung mawala ka man sa mundong ito, ano po, alam nila kung ano ang dapat gawin. Alam nila kung anong dapat unahin, alam nila kung sinong dapat unahin, alam nila kung paano mamuhay ano po, ng may pamilya na sila ay magkakaroon din ng mga anak. So kaya, para magkaroon ng anak na masunurin, anak na mabait, anak na makadiyos, no, ipakita muna natin sa ating sarili bilang magulang ang mga sinasabi natin. Para nang sa ganun, hindi tayo mahirapan sa kanila. Sa mga anak naman, no, sa mga anak, kung kayo'y nasesermonan, napapagalitan, napapagsabihan, napapayuhan, tanggapin ninyo yun. Kasi minsan lang naman yan eh. Darating ang panahon na mawawala na yan sa buhay natin. Kami, mawawala kami. Habang nandito kami, huwag niyong ialis sa amin bilang magulang na kayo ay paalalahanan. Kayo ay, kung kinakailangan sermonan, kung kinakailangan pagalitan, kung kinakailangan pingutin ang inyong mga tenga, kung kinakailangan gagawin yan ng mga magulang. Kasi bilang magulang, yan ang nature ng mga magulang. Huwag niyong ialisan sa mga magulang ninyo. Ngayon, kung medyo iba na, talagang may pambubugbog na, iba na po yun. Huwag naman ganun. So yun, mga kapatid, at akayin natin ang ating mga anak sa Panginoon. Mayroon dapat tayong schedule ng panalangin, schedule ng pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa gawain. Atin tayo, sama-sama tayo. Dadalo tayo. Ganun po ang alam ko na mga pamamaraan para magkaroon tayo ng mga anak na makadiyos. Sa mga anak naman, pipiliin ninyo ang inyong kakaibiganin. Pipiliin ninyo marami pong madali lang tayo makahanap at madali lang magparami ng kaibigan. Madali lang 'yan. Dumabas ka lang diyan, ka lang, maraming mga kaibigan. Pero mahirap maghanap po ng totoong kaibigan. Kaibiganin natin yung mga kabataan sa church. Yun, mga kapatid. Kaibigan natin sila doon. Pero pag ang kaibigan mo sa labas, ay wala. Makikita mo resulta niyan. Makikita mo resulta. Yung mga anak mo, mahirapan ka na diyan. Kaya yung mga bata, pilitin natin, pumunta tayo sa church, ganito. Doon natin palakihin. At ang maging kaibigan dapat nila, yung mga tao, mga kabataan doon sa church. Kapag hindi, at ang kaibigan nila kung saan-saan lang nanggaling, si ganito, kay eskwela, ganyan, darating ang panahon, makikita mo. Yan pa ang ikapapahamak ng mga bata. Hindi naman siguro lahat, pero mas maganda na to be sure, na dalhin natin, akayin natin sila sa church, sa kapilya, dalhin natin sila. Involve natin sila sa mga fellowship, sa mga gawain. Tayo na mag-push bilang magulang. Atin ka diyan. Diyan, ating ka. Ganun. Hindi yung pag sinabi ng ayoko umatin, wala ka na magagawa. Sinong pupuntahan niya? Yung ibang mga kaibigan, anong ginagawa nila? Kung ano-ano mga hindi alam mo ba yung mga lumalabas sa bibig, may kasamang mura, may iba ngayon mga bata. Yung parang yung mura sa kanila, na lang, normal na lang, natural na lang. So, palakihin natin, ang mga bata sa church, sa kapilya. So, yun. At salamat sa kapatid na nagtanong, at nawa ay meron po tayong natutunan, mga kapatid, sa mga pinag-usapan natin sa umagang ito. Naway, palakihin natin ng tama at wasto ang mga bata sang-ayon sa turo at aral ng salita ng Diyos. Magandang umaga mga kapatid at pakishare nyo lamang po ito sa mga sa mga anak nyo po, sa mga kamag-anak, sa mga kakilala po natin, sa mga kaibigan, sa mga kapwa natin mga magulang. Ituro natin, ganun po. Masarap po sa pakiramdam na nakikita natin ang mga bata, mga anak natin na sumusunod sa tuntunin at aral ng ating Panginoon. Masarap sa pakiramdam po yun. Kaya yan po mga kapatid at God bless sa inyo at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Bukas po, aral at gabay, 6:30 po. Maganda po yung ating pag-uusapan po bukas.
Aral at Gabay, ano po, alas 6:30 po ng umaga. Iba na po mga bata, pero iba pa rin, iba na rin magpalaki ang mga magulang. No, yun sabi ni Brother Mar. Amen po, in Jesus name, sabi ni Brother Reggie. Good morning po sa inyo mga kapatid. Okay, so salamat po mga kapatid at hindi ko na kayo maisa-isa. Mamaya babasahin ko po yung mga komento po ninyo at salamat po sa pagsama ninyo sa akin at nawa ay sama-sama natin na palakihin ang ating mga anak ayon po sa tuntunin at aral po ng banal na kasulatan. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Na maraming Diyos, salamat po sa mga paalala mo sa amin, sa mga magulang, sa mga bata, sa mga anak. Ikaw po ang tinataas po namin. Tunay po, Panginoon, ang turo at aral ng iyong banal na salita ay hindi nagbabago sa mga pabago-bagong panahon po namin ngayon. Salamat dahil ang salita mo ay established na, Panginoon, at nais lang po namin, Panginoon, na sundin, Panginoon, ito at nais mo, Panginoon, na tupdin ito, sundin at ipamuhay at gawin po namin ito at ituro namin ito sa mga anak namin upang ang mga bata ay lumaki na maging makadiyos, lumaki ng masunurin at lumaki higit sa lahat na maging matagumpay sila sa kanilang mga buhay. Hindi po mangyayari na sila po ay magiging matagumpay kung kami po ay, Panginoon, ay hindi lalapit sa iyo. Sapagkat ikaw po ang nagsabi, Panginoon, na kapag kinumit namin ang aming mga buhay, ang mga gawain, ang mga plano namin, sa iyo, Panginoon, kami po ay magtatagumpay. Kaya yun po, Panginoon, ang sekreto ng tagumpay, yung presensya mo sa buhay ng mga anak namin, sa buhay namin, sa pangkalahatan. Salamat, tinataas ka po namin. Ingatan mo kami sa mga sa mga gawain namin. Ikaw po nawa ang maitaas patuloy at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang mabigyan po ng kapurihan. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe. Keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po. Salamat po, mga kapatid, sa pagbati po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.